Welcome back to my channel! This is Sanjay Vlog at your service! For today's video mga langga, pag-uusapan naman natin in case na mamaalam or mamatay ang ating mga alaga, ano nga ba ang mangyayari sa atin bilang isang caretaker? So alam naman natin mga langga na bilang isang caretaker dito sa Taiwan, ang ating mga kontrata ay nakasalalay po talaga kung gaano kahaba at kung gaano kalakas ang ating mga alaga. Sad to say, pero yun po ang reality. Kasi pag nawala po ang ating alaga at hindi ka na irerehire ng ating mga amo, bali wala na po kahit na 3 taon yung ating kontrata dito sa Taiwan at nung unang taon mo namatay ang inyong alaga or pumanaw na siya, automatic yung 2 taon mababali wala na yun kasi nga hindi ka naman na irerehire ng inyong amo. Kaya advice ko po sa mga nandito na or yung mga ongoing na yung kontrata nila bilang isang caretaker dito sa Taiwan at mababait yung inyong mga amo, tapos yung mga alaga nyo mababait din sa inyo, lagi po nating ipag-pray na humaba ang kanilang mga buhay kasi nga mahirap yung palipat-lipat mga langga sa totoo lang. Hindi ko pa man yun na-experience pero syempre common sense na lang na panibagong amo, panibagong pakikisama na naman at hindi mo alam kung mabait ba yung madadatnan mong amo. Kaya hanggat maaari mga langga wala tayong magagawa kundi gampanan natin yung ating tungkulin bilang caretaker. Dapat alagaan natin sila maigi. Dapat maging alert tayo sa mga nararamdaman nila, lalo na pag bedridden na yan. Kasi pag bedridden, na yan hindi na yan nakakagalaw, hindi na nakakapagsalita. So, dapat tayo bilang isang caretaker nila is malakas yung ating pakiramdam kung may masakit ba sa kanila, kung ano ba yung nararamdaman nila, nahihilo ba sila. Kasi nga mga langga, tayo kasi yung laging kasama niyan So, tayo yung nakakaalam kung mabuti pa yung kalagayan niya or hindi. At yun nga, sabi ko kanina, dapat lagi po natin silang ipag-pray. Mga langga na pahabaan yung kanilang mga buhay, lalo na kung mapabait yung mga amo nyo at kung stable yung trabaho nyo, kumbaga magaan yung trabaho nyo dyan, lagi po nating ipag-pray ang ating mga alaga kasi yun lang yung tanging magagawa natin para makatulong na mapahaba yung buhay ng ating mga alaga. So, bakit ko ba nagawa itong video na to? So, nung nakaraang April kasi, ako po ay namatayan ng alaga, which is si Ama. So, nung time na yon mga langga, nakabakasyon ako. So, hindi ako yung last touch. Kumbaga, ang last touch yung anak niya. Kasi siya yung pumalit sa akin na magbantay sa alaga ko. Although, medyo tanggap ko naman na kasi nga bedridden naman na si Ama. So, at least kahit papano mga langga, nakakagaan na rin ng loob kasi nga nakapagpahinga na siya. Pero minsan kasi namimiss ko siya dahil nga yung kwarto namin before, yun pa rin yung kwarto ko ngayon dahil nga nirehired ako ng kanyang mga anak para naman kay Akong. So si Akong wala naman gaanong problema sa kanya dahil nga malakas pa siya. Kaya nga lang mga langga, nakikita ko ngayon yung pagkakaiba ng pag-aalaga ng bedridden sa malakas pa. Kasi pag bedridden, talagang ikaw yung authority. Pero ngayon, kay Akong, siya yung authority kasi nakakapag-isip pa siya ng tama. So kung may gusto kong gawin para sa kalusugan niya, hindi ko masyadong magawa. Dahil nga, minsan umaayaw siya. Pero wala akong masasabi kay Akong kasi mabait siya. Kaya nga lang may katigasan talaga ang ulo niya. Pero yun lang naman yung aking problema. Pero hindi naman gaanong masyadong problema yun. Ang gulo basta yon, okay naman si Akong. So mabalik po tayo sa ating topic. Ano bang mangyayari sa atin bilang isang caretaker kapag namatayan po tayo ng alaga? Number 1 na mangyayari sa atin pag tayo po ay namatayan ng alaga is kapag hindi po tayo i-rehire ng ating amo, automatic yung ating kontrata mati-terminate na. Kasi kailangan kang i-release ng amo mo. So pagka-release sa'yo ng amo mo, depende kung kukunin ka pa nila para, syempre kasi, di ba pag namamatayan, ibuburol pa, dito pa naman pagka nagburol sila, umaabot ng 1 buwan, 3 linggo, mga ganon. Depende sa amo mo kung kukunin ka pa nila para tumulong sa burol. Pero syempre, habang nasa kanila ka nagtatrabaho, ganyan, dapat continuous pa rin yung inyong sinasahod. So, ayun, yung una.
Ngayon, mga langga, kung hindi ka naman na nila i-rehard, ayan, kung hindi ka na nila i-rehard, i-release ka nila. So, kapag may broker ka, si broker, kukunin ka nila sa lugar ng amo mo, kung nasan ka man that time, kung nasa ospital ka, nasa bahay ka ng alaga mo, nung namatay yung alaga mo, kukunin ka, ipupull out ka ng broker mo. Ngayon, saan ka dadalhin? Yung iba mga langga ng mga broker, pinapatira nila yung mga worker nila sa sarili nilang bahay. So naranasan ko kasi yun mga langga na pinatira ko muna sa bahay ng aking broker ng 1 week. Libre yun mga langga. Kaya nga lang, syempre dahil nga libre, so kailangan mong tumulong-tulong doon, gumawa ng gawaing bahay para nagtatrabaho ka rin. Kaya nga lang, walang sahod pero libre ang chibog. Yun. Yun lang naman yun. And then, yung iba naman mga langga is dinadala sila sa mismong agency nila dito. Kasi may mga shelter yung mga agency dito eh. Kasi nga, iba yung agency natin sa Taiwan, iba rin yung agency natin sa Pilipinas. Ngayon, syempre, total, nandito ka na sa Taiwan, so si agency mo dito sa Taiwan ang mag-handle sa'yo. Minsan, pinapatira ka nila sa mismong agency nila or sa shelter nila. Take note mga langga, ang pagtira sa shelter or sa agency mga langga ay may bayad, no? Per day po ang bayad doon. Minsan hindi pa kasali ang pagkain. Kaya mga langga, kung mapapansin nyo, kung talagang nanonood kayo ng mga video ko, nasasabi ko or nababanggit ko lagi sa mga video ko na kapag tayo ay sumasahod, kailangan nagtatabi po tayo para sa atin in case of emergency, lalo na pag gano'n ang mangyayari sa inyo. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung buhay ng ating mga alaga. Eh kung may kakilala ka naman dito, alangan naman iasa mo naman lahat sa kanya, 'di ba? So dapat kahit papaano mga langga, nakakapagtabi tayo ng pera natin para pag ganun ang nangyari, may pambayad ka sa agency, may pangkain ka, hindi yung mukha kang kawawa, 'di ba? Ko alam kung magkano ang binabayad sa agency, pero mga nasa 100 pataas or depende sa mapupuntahan mong agency. So hanggat wala ka pang job order or hanggat wala ka pang maa-applyan or mapapasukan na panibagong amo, dun ka magi-stay sa agency. Ganun po kahirap pag namatayan ng alaga, lalo na kung walang nakaabang na panibagong amo at kung kung hindi ka i-rehard ng iyong amo, dun ka muna magi-stay, kumbaga matitenga ka. Kaya sabi ko nga, uulitin ko mga langga, kung nakukulitan man kayo, bahala kayo, pero this is the reality na kailangan tayo po ay nagtatabi ng ating sahod kahit konti-konti para kapag ganun ang nangyari sa atin, may mahuhugot tayo, no? Hindi tayo mukhang kawawa. So yun lang naman yung madalas na nangyayari mga langga kapag namatayan po tayo ng alaga dito sa Taiwan. So, medyo mahirap, lalo na kung wala ka pang agad-agad mapapasukan. Kaya, kung ganun man, in case man na ganun, sabi ko nga, si broker mo pa rin ang maghahanap ng alaga or ng panibagong trabaho mo. Kaya dapat yung broker mo is laging may nakahandang job order para malilipatan mo agad. So, yun po yun. At saka, paalala lang mga langga, lalo na yung mga baguhan dito sa Taiwan, huwag po tayong masyadong maarte sa amo, no? Hindi yung puro ka reklamo, wala namang mangyayari pag nagreklamo ka. Kung hanggat kayang magtiis mga langga. Kasi, mahirap, lalo na ngayon, sa nangyayari ngayon, napapansin ko ngayon mga langga, ang daming nawawala ng trabaho dito, lalo na sa mga factory worker. Ang daming nalilay off, natatanggal, napapauwi. Yung iba naman pinipili na magstay muna dito para makahanap ng panibagong lilipatan. Tapos yung iba namang mga caretaker, pag umalis sa amo, wala namang agad-agad malilipatan. Kung namatay yung inyong alaga, yon medyo wala tayong magagawa dyan dahil nga namatay na nga. Pero kung kayo ay aalis sa inyong amo dahil nga ayaw nyo na sa kanila, dahil sa hindi naman masyadong valid yung inyong reason, pero kung sinasaktan na kayo, ginugutom na kayo, or talagang hindi nyo na kaya yung trabaho, valid naman yon. Wala naman akong karapatan na diktahan kayo. Pero kung hindi naman valid yung reason nyo dahil gusto niya lang umalis, dahil niya ayaw nyo lang dun sa amo nyo, yung mga ganon, yung dahil nga hanggat maaari mga langga,
pilitin po nating magstay muna hanggat maging stable pa tayo. Kasi nga, kapag umalis ka sa amo mo at wala kang ibang malilipatan, ikaw rin ang kawawa bandang huli. Kasi nga, syempre, gagastos ka ng pagkain, gagastos ka ng tirahan mo. Kaya hanggat maaari, huwag ka munang umalis kung wala ka pang mahuhugot na pera kapag umalis ka kasi hindi mo naman alam kung may malilipatan ka kaagad. Pero, kung may malilipatan ka kaagad, okay lang yun. Pero kung hindi mo alam kung may malilipatan ka kaagad, ayan, mag-isip-isip ka muna. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo, sa lungkot mo, bago mag-decide. Kasi alam nyo mga langga, 100% kapag tayo nag-decide ng galit, nag-decide ng malungkot, 100%, 200% ang kalalabasan ng ating desisyon talaga ay palpak. Kaya hanggat maaari kapag magde-decide ka, hanggat maaari, kalmado ka para mapag-isip ka ng tama. So, yun lang naman po mga langga for today's video. Maraming salamat at syempre, don't forget to like, share, at subscribe sa aking channel at i-follow nyo rin naman po ako sa aking Facebook page. So, maraming salamat. God bless you all. Bye-bye!